Ayan po, mga Maynila, celebrate po namin. Birthday po, boss. Love you. Manila, God first. Bigandaan muna po natin ang ating opening remarks. Palakpakan po natin, Sister Rio Dublin, DC. Magandang tanghali. Magandang hapon po sa lahat. Happy birthday, Ormi. Isang karangalan po na pagbisita niyo po sa amin. So naririnig ko pa last year na malaking tulong at binigay mo sa amin during pandemic, lalo na po sa aming mga kabataang nag-aaral sa college po. So sa hapong ito ay talagang maganda. Tingnan niyo naman po ang aming mga kabataan, excited po. Kasi excited po sila ng aming mga lay mission partners. Nung na-inform namin po yung aming mga lay mission partners, mga staff ko, sobrang saya po nila. Marami na po kayo ditong fans. Kaya pwede na po sila magtayo ng, ano na siya? Fans Club. So anyway po, salamat po sa pagdating at welcome po sa Silo with your companions. At muli, naalala niyo po kami palagi, no? Sa pagiging ama ng Maynila at ngayon magbabalik bilang ama. At inaasahan namin na kami ay kasama sa inyong pangangalaga, gaya ng dati po. At na ang maging hapong ito ay mas makabuluhan pa sa amin, lalo na po sa mga kabataan, na maging inspirasyon po kayo sa kanila. Hindi naman po lingid sa amin ang naging buhay niyo po, ano? Di ba kilala natin si Yorme? So, hindi din nalalayo po ang buhay ng mga bata namin sa naging buhay niyo po. Kaya malaking karangalan at tulong sa amin na magkaroon ng inspirasyon sila. Maging konkretong modelo po, paano iangat ang buhay mula sa kahirapan. Kasi ito po yung vision po ng asilo. Integral development from the marginalized subsectors in our society. So, yung development through education, formation, spiritual, socio-cultural, na advocacy na every now and then na binibigay namin sa aming mga kabataan. For an update lang po, Yorme, mayroon po kaming programa, tatlong programa sa asilo. Mga kabataan, we accept referrals, any crisis na kabataan po, lalo na marami na pong mga involved po sa iba-ibang problema. Neglect, abandon, abuse, mga ganun po. So, we accept 6 years old na referral to 10 years old. Pero pwede na rin dito na sila tumanda hanggang mag-college po. We provide education and shelter. Para naman po sa mga indigenous na gusto makatapos ng pag-aaral, ay we cater also po. Then, yung pangatlong programa, yung mga may sakit na galing probinsya po, we provide shelter and food. At yung pumipila sa mga hospitals natin sa Manila dahil na-refer sila ng doktor nila from province. So yun po yung mga programa namin sa asilo. And for now, temporary project namin and yung Hope for the Homeless. Dahil nakita namin dyan last year pa na naghihintay na makakakain, naghihingi ng tubig. So every Tuesday, Thursday, Saturday, pinapakain, naglalaba, naliligo po sila dito sa loob namin. After lunch, uwi po sila, balik po sila kung saan sila po mamamalagi. So yun po yung mga temporary help namin sa kanila. Then, as I mentioned po, haba kanina na meron din kaming balik pamilya o balik probinsya po. In a limited resources po namin, which is naka-siyam na po yung pagbalik. Kasi mahirap din, kasi sinisigurado namin makabalik po sila. So yun po yung mga pinagkakaabalahan po ng asilo habang pinapatuloy namin na maging buo ang aming mga kabataan at matatag sila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap po. And hopefully ay hindi po ito ang last na visit niyo po sa amin. And asahan niyo din po ang asilo ay makikiisa sa anumang proyekto o programa na makakaunlad po sa lungsod ng Maynila po. So once again, welcome po at salamat sa inyong pagdating and happy birthday. Maraming salamat po, Sister Rio Dublin. At sa mga pagkakataon po ito, bigyan po natin isang malakas na palakpakan ang ating pong birthday boy, Yorme Isko Moreno!
at sa ating mga volunteers. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bata na nandito at mga nanay, hi! Hello! Oy, pasensya na kayo sa nakayanan ko. Ha? Kanina, we were with our lolo and lola. Every year kasi naman, as you all know, pag nagse-celebrate ako ng birthday, I celebrate with you. Minsan, ito sa gilid ninyo, sa may tapat ng Canonigo, Damas. Minsan naman, doon sa tabi ng Malacanang, doon sa may, dito yung natin, Hospicio de San Jose, at madalas talaga sa Marikina, lalo na yung mga lolo-lola. But as you all know, we've been visiting your facilities and we are very proud. And I, for one, as Manileño, is grateful to the institution. Why? You know, this is the job for government. Ito ay trabaho ng pamahalaan. But dahil sa kabutihang loob ng mga individual, katulad ng inyong mga pamunuan, ang ating mga madre, mga individual, or even korporasyon na tumutulong sa atin, ay mailagay kayo sa maayos, una, nasisilungan. Ito yung sinabi ni Sister, mahirap mamuhay sa kalsada. Mahirap mamuhay nang wala kang masasabing sariling iyo o bahay. As you all know, nung nag-mayor ako, no matter what, I try to do my best na mabigyan, alam niyo ba ilan? Thousands of family na kinabang sa in-city vertical housing program ng siyudad ng Maynila. To bring up dignity. Nakikita niyan, mag-google niya yan. May Google naman na kayo, ano? Condominium 1, Condominium 2, Pinondominium 1, Pasay Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, and San Sebastian Residence. These are in-city vertical housing program, 2-bedroom, para maiwalay, tama ka sister. May binubulong sa atin si Sister kanina, para mahiwalay yung magulang sa anak. Yung anak may sariling kwarto, yung magulang may sariling kwarto. Para mas maliwala sa loob ng tahanan. So lahat sila ngayon, nakita po ninyo, may bagyo. Yung lahat ng beneficiaryo ng Pasay Community, ng Binondominium, panatag ang pamumuhay. Hindi sila kakabahan. Hindi katulad namin, nung araw, siguro alam niyo kung saan kami nakatira nung araw. Ano? Kami mga maglulupa. Marami kaming lupain. Pag nakakita kami ng lupa, magtutusok na kami. Magtutusok na kami at maya-maya bububungan namin, maya-maya titingnan namin. Ang tawag doon ay squatter. I grew up that way. That's why when I became mayor, yun ang isang mga nauna sa akin. And I'm a believer, sister, of MBN. And with thanks to UP and SIPAC. Maaaring alam ko na, pero it was empowered through academic background taught to me by UP or MBN, Minimum Basic Needs. Housing, Education, Healthcare, and Jobs. So, totoo, mahalaga na ang bawat pamilya may kanyang tahanan. That's why we are very grateful to Asilo sapagkat binibigyan nila kayo ng tahanan. Isang pamilya, pinararamdam nila sa inyo na kayo ay mahalaga. In fact, they went further. Yung mga nagpapagamot sa ospital, kailangan ng masisilungan pansamantala. Inaako ng asilo. So, I'm grateful as Manilans, as your former leader. So, on behalf of the City of Manila, thank you very much, sister, at sa iyong mga kasama dito sa asilo. Ngayon naman, I tried and always
opted to celebrate it with you. Alam niyo bakit? Kung ako'y kilala na, marami na nagre-regalo sa akin. Sa ayaw at sa gusto ko, re-regaluhan ako. Hindi ko naman masabi, perahin na lang nila para maibigay ko sa inyo. But you know, gift is a gift. You don't choose whatever gift is that, and I appreciate it. So, sabi ko lagi sa kwentada ko, imbis na gumastos tayo lagi ng marami para i-celebrate ang birthday ko, yung gagastusin natin to celebrate our birthday, gastusin natin to celebrate with people like you. Para maramdaman nyo man lamang na may nagmamahal sa inyong isang batang dating basurero. Mga bata, ito naman ang masasabi ko. No matter what, kayo mga bata nandito, no matter what. Una, ano ba ang dinanas nyo? Sabihin, nakaraan. Ano ba ang dinaranas nyo? Ibig sabihin, kasalukuyan. Una, ipagpapasa Diyos niya. Because these are the things that we are not in control. Pero, sa Diyos, laging may awa. Sa Diyos, laging may milagro. Who would thought? Sino makakaisip? Yung iba sa inyo dito, mas malala pa sitwasyon ko. Maswerte lang ako sa nanay, maswerte lang ako sa tatay, hindi nag-give up sa akin ang nanay-tatay. Pero kung sitwasyon at sitwasyon, I think mas malala. Kasi yung kumain ka ng tira ng tao sa basurahan, wala na siguro kung kalugmok-lugmok doon. But salamat sa Diyos, nakaanak ako. Now, what I'm saying to you, children, no matter what is today, and no matter what is yesterday, what matters most is tomorrow. And you are going to build your tomorrow. Kayo ang gagawa ng inyong kinabukasan. Pasalamat kayo, maswerte kayo, may mga madre, individual, tao, korporasyon, na naniniwala sa inyo. Kasi patuloy kayong pinagmamalasakitan. Patuloy kayong pinapahalagan. No? But you have to create your future. What I mean by that, simple lang. Kung kayo ngayon, halimbawa ay nag-aaral, ay huwag niyong ikikipit-balikat yung pag-aaral lamang. Don't take it lightly. Sayang. Really. Sayang. Sayang yung opportunity. Isang araw, meron din magiging mayor sa inyo dito. Bakit naman hindi? Nangyari sa akin. So, pwede rin mangyari sa inyo. Mayorship is just a metaphor. What I mean by that is, meron din magiging successful. Kasi, in God, walang imposible. Pero tatanda nyo rin, busy rin si Jesus. Hindi lang kayo ang nagdarasal. Marami rin humihingi. Siyempre, gusto ni Jesus, lahat tayo bigay yung wish natin. But we have to work hard. We have to excel in our field of undertaking. Now, being a student, that's your field, kailangan nyo mag-aral ng mahigit. Huwag nyo sasayangin yung pagkakaroon. There is a brighter future ahead of you. Dahil habang tayo nandito, nakararamdam kayo marahil ng kalungkutan, nakakaramdam kayo marahil ng kasiyahan. Pero sa kabilang dako ng lipunan, which is nearby, the real world, out there, maraming katulad yung kabataan, ang wala na meron kayo ngayon. Kaya bagay na ay pinagpapasalamat pa rin natin sa Diyos. So, pwede ba tayo mag-deal? Lahat ba kayo magiging cum laude? The answer is, why not? Kasi, ang limitasyon para makamit mo yon ay manggagaling sa sarili mo. Don't limit yourself. People may say things bad against you. People may say things, ugly things against you. But don't be disturbed with noise.
Focus on your goals, aspirations, and dreams. Nobody, sabi ng matatanda, walang makakaagaw ng pangarap mo, kundi ikaw lang ang magpapabaya sa pangarap mo. So make it happen. Salamat na lang, may nasasandalan tayo katulad ng asilo. Yung iba, wala talaga, on their own, nangangapa sa dilim. But through this institution, you are well guided. You are protected. You are now being given equal opportunity. So the least thing that you can do to yourself is to excel from your field of undertaking. Gagalingan ko na lang bilang mag-aaral. At someday, magkikita kami ni Yorme sa intersection. At sasabihin ko sa kanya, Yorme, may diploma na ako, may medalyo na ako. Is that a deal? Promise? Then si Jesus, nandiyan dyan. Si Mama Mary, nandiyan dyan. Promise to yourself? Promise? Don't be scared. Don't be scared. It's a tough world. The real world is very tough. So I always believe God first. All the things that you do. Always put God first. No matter what. I am not perfect. I am no angel. But one thing I believe, that there is Jesus, there is Mama Mary. That's what I believe. So after everything said and done, and before everything I do, I always believe that we need God's guidance and blessing. And the rest, ano lang yun, bitching, pampasarap sa buhay. Ha? So good luck sa inyo. We're here today. Please, kahit paano, malungkot man ang panahon, nalulungkot tayo, yung mga kababayan natin sa Bicol, talagang na-preparation ng bagyong ito, but life will go on. And today is our own little way of appreciating the institution, appreciating each and every one of you to give a smile in your faces, makapagpangiti man lamang ng inyong mga labi. So muli, mag-iingat kayo. We love you. I love you. Para kayo maigi, pagpalain nawa kayo ng buong